Imagine this scenario. Nasa late 20s or early 30s ka na at nakaupo ka sa loob ng inuupahan mong apartment. Buwan-buwan, naglalabas ka ng 15,000 pesos para sa renta. Bigla mong naisip, sayang ang pera. Imbes na pinapayaman ko ang landlord ko, ihuhulog ko na lang to para magkaroon ako ng sariling bahay. Tapos nag-scroll ka sa Facebook at nakita mo ang dalawang options. Isang napakagandang condo sa gitna ng syudad at isang townhouse sa labas ng Metro Manila tulad ng Cavite or Antipolo. Yung ahente ng condo, sinabihan ka, "Sir, magandang investment ito. Pwede mong iparent, may swimming pool pa at sure na tataas ang value nito." Pero kapatid, bago ka pumirma ng 15-year bank loan contract at ibaon ang sarili mo sa utang, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. My name is Juan at baliw na baliw ako sa pag-aaral ng brutal math at real estate psychology dito sa Pilipinas. Kung nahihirapan ka dahil takot kang magkamali sa pagbili ng pinakamalaking asset ng buhay mo, click that subscribe button. At kung makatulong to sa iyo para mailigtas ang milyon-milyong peso mo mula sa maling decision, hit the like button na rin. Basagin muna natin ang pinakamalaking kasinungalingan sa real estate industry dito sa bansa natin. Ang paniniwala na ang condominium ay isang automatic na magandang investment na laging tumataas ang presyo. Kapatid, that is a myth. Base sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang secondary market ng mga condo ay madalas pabagsak. Ang condo ay hindi absolute asset. Para maintindihan mo kung bakit, ikumpara natin ang buhay ni Juan, the buyer, at ni Pedro. Pareho silang may budget na 5 million pesos noong nagsimula sila. Si Juan, bumili ng 5 million pesos na condo sa Metro Manila. Dahil nasa syudad at mahal ang per square meter, nakakuha lang siya ng 30 square meters na studio type. Wala pang parking. Si Pedro naman, lumayo ng kaunti. Bumili siya ng 5 million pesos na townhouse. Nakakuha siya ng 80 square meters na lot area, may 2 kwarto at may sariling parking. Bago pa man sila lumipat, pareho silang dumaan sa tinatawag na hidden costs ng real estate. Maraming bumibili ng bahay ang nakatingin lang sa monthly amortization. Nakalimutan nilang isama ang bank charges, transfer of title fees at move-in fees. Sa isang 5 million pesos na property, ang closing costs ay umaabot ng around 300,000 pesos. Cash, yan na kailangan mong ilabas bago ka pa man makatulog sa unang gabi mo sa bagong bahay. Ngayon, dito na papasok ang unang brutal math ng pagmamay-ari, ang association dues o ASOC dues. Sa condo ni Juan, ang ASOC dues ay nasa around 100 pesos per square meter kada buwan. So 30 square meters times 100 pesos equals 3,000 pesos monthly. Sa isang taon, nagbabayad si Juan ng 36,000 pesos. Paano pagkaraan ng 10 years, 360,000 pesos ang nasunog niya para lang sa maintenance ng building. At take note, ang ASOC dues sa condo ay hindi natatapos. Forever yon. Kahit fully paid na ang condo mo sa bangko, kapag hindi ka nakapagbayad ng ASOC dues, hindi ka papagamitin ng elevator. Ibig sabihin, bumili ka ng 5 million pesos na condo pero ikaw pa rin ay isang eternal na umuupa sa sarili mong bahay. Punta tayo kay Pedro sa kanyang townhouse. Magkano ang Homeowners Association, HOA, dues niya? Kadalasan, nasa 500 pesos lang per month. Para lang yan sa basurero at guard sa gate. So 6,000 pesos a year. In 10 years, 60,000 pesos lang ang binayaran niya. I-compare mo, 360,000 pesos na nasunog sa condo versus 60,000 pesos sa townhouse. May 300,000 pesos na nasave si Pedro para ipang-invest sa ibang bagay. Dito papasok ang defense ng mga condo owners. Juan, ipaparent ko naman yung condo ko Passive income. Isa yan sa pinakamalaking ilusyon na binibenta ng mga ahente. Let's look at the math of renting out your condo. Ang monthly amortization mo sa bangko para sa 5 million pesos na loan for 15 years ay nasa around 45,000 pesos. Magkano mo pwedeng iparent ang isang 30 square meters na studio unit ngayon?
Dahil sobrang daming supply ng condo ngayon, swerte ka na kung may uupahan yan ng 20,000 pesos per month. Compute natin ang cash flow mo. 20,000 pesos na kita sa rent, pambayad sa 45,000 pesos sa bangko at 3,000 pesos na asok dues. Lugi ka. Negative 28,000 pesos ka buwan-buwan. Abunuhan mo pa rin ng napakalaki ang investment mo buwan-buwan. Juan, paano kung i-Airbnb ko? Sige, pag-usapan natin ang Airbnb. Active work yan, hindi passive income. Ikaw ang sasagot sa kuryente, internet, tubig at paglilinis ng kwarto araw-araw. Kapag may nasirang TV o inidoro ang guest mo, ikaw ang magpapalit at hindi araw-araw ay may magbubuk ng unit mo. May tinatawag tayong vacancy rate. Pagkatapos ng lahat ng gastos at pagod mo, madalas ay break-even ka lang or lugi pa. Ngayon, dito na papasok ang pinakabrutal na kalaban ng mga condo owners, ang depreciation o pagkaluma ng building. Kapag bumili ka ng condo, hindi ikaw ang may-ari ng lupa. May-ari ka lang ng hangin sa loob ng 4 na pader. After 10 years, pumapangit ang pintura, nasisira ang elevator, nagmumukhang luma ang building. Tapos, may itatayong brand new na condo sa kabilang kanto lang. Mas maganda, mas moderno at halos pareho lang ang presyo. Sino ang bibili ng 10-year-old studio unit mo ni Juan? Kung may bago naman sa tapat, wala. Para mabenta mo o yan, mapipilitan kang ibaba ang presyo. Bagsak presyo, loss. Samantala, balikan natin si Pedro sa townhouse niya. Kahit lumana ang bahay niya, after 10 years, may isang bagay siyang hawak na hindi kailanman naluluma. Ang lupa. Ayon sa universal law ng real estate, buildings depreciate but land appreciates. Tumaas ang value ng lupa niya sa Cavite dahil may itinayong bagong highway. May itinayong bagong mall at bagong tren malapit sa kanila. Yung 5 million pesos na townhouse niya, pwedeng 8 million pesos na ngayon. At dahil hawak niya ang titulo ng lupa, pwede niyang ipamana ito sa mga anak niya na walang problema. Si Juan, naiwang nagbabayad ng 36,000 yearly dues sa isang lumang building na hindi niya mabenta. Alam ko ang iniisip mo ngayon, nakikipag-debate na ang utak mo sa akin. Pero Juan, paano yung traffic? Sayang ang oras ko kung uuwi pa ako ng probinsya. Oras is gold. Hindi ba mas mahalaga ang peace of mind ko? That is a very valid point. At dyan pumapasok ang psychology ng convenience. Gusto natin maglakad na lang papunta sa office. Gusto natin bumaba lang ng elevator para magkape sa Starbucks. Gusto nating i-flex sa Instagram na nakahiga tayo sa infinity pool tuwing weekend. The truth is, maraming bumibili ng condo hindi dahil investment ito, kundi dahil sa ego. Pero magkano ang presyo ng ego at convenience na yan? Ang presyo niyan ay ang pagiging alipin ng bangko sa loob ng 15 years para sa isang asset na bumabagsak ang value. Balikan natin si Pedro sa townhouse. Yes, nagta-travel siya ng 2 oras araw-araw. Pero yung 300,000 pesos na nasave niya mula sa asok dues, ibinili niya ng isang maaasahang second-hand car para komportable ang biyahe niya. Solve ang problema niya sa commute at may lupa pa siyang tumataas ang halaga. Kung ayaw mo talaga ng traffic at gusto mong tumira malapit sa trabaho, ito ang pinakamatalinong solusyon. Rent the condo but do not buy it. Mag-rent ka ng condo sa syudad. Enjoy the pool, enjoy the gym. Kapag may nasirang aircon, landlord ang magpapaayos. Kapag tumaas ang association dues o may special assessment ang building, problema yun ng landlord, hindi sa iyo. At yung milyon-milyong pesos na hindi mo pinambili ng condo, i-invest mo sa lupa sa probinsya sa Pag-ibig MP2 o sa dividend-paying rates. Papasukin natin sa utak mo to. Ang bahay na tinitirhan mo ay hindi investment. Ito ay expense, lalo na ang condo na walang sariling lupa. Unti-unti nitong kinakain ang net worth mo buwan-buwan. Listen to me carefully. Tignan mo ako sa mata. Huwag kang bumili ng bato at semento kung pwede kang bumili ng kalayaan at lupa. Kung gusto mong bumili ng property para pamana, siguruhin mong may kasama itong titulo ng lupa dahil yan ang magliligtas sa pamilya mo sa inflation pagkalipas ng ilang dekada. Ako si Juan. Tinuturo ko ang brutal na math ng pera para hindi ka mawasak ng mga ahente na ang gusto lang ay commission. Kung may natutunan ka at gusto mong isalba ang tropa mong kating-kati na pumirma ng condong contract, i-share mo to sa kanya at i-hit mo na yung subscribe button para sa mas marami pang data-driven reality checks. Maraming salamat sa panunood. Always play the long game. Cheers!